Grabe, ito pong masalimuot, magulong budget, inabusong budget ng taong bayan. Lalo na po itong taong ito, 2025. Abay, matitindi po yung sinasabi ng mga nakakuha ng record sa DPWH. Ang tanong nga lang ay bakit ngayon naglabasan ito? Dapat ito from day one ay inilabas kaagad ni Secretary Dizon. Alam niyo kung sa kanya nanggaling ang expose ng napakaraming insertion, napakaraming mga government official, both Congress, Senate, and Executive Department ang nagkaroon ng pakikialam at interes sa budget ngayong taong ito na ginawa noong 2024. E di dapat sana ay nalaman nating lahat kung sino-sino ito. Pwedeng pinagtakpan, pwede namang pinulitika. Kasi ngayon po, yung inilabas, tatlo na ho kasi itong nagsasabi na may mga nakuha silang record eh. Una, si Congressman Libiste. Pangalawa, ang DPWH mismo nagsumite sa Office of the Ombudsman, pero Ombudsman hindi pa naglatag kung ano ang detalye ng nireport sa kanila. Pero Senator Ping Lacson na chairman ng committee ng Blue Ribbon Committee at Senate President pro tempore na ang identity nitong mamang ito anti-graft talaga, laban niya sa korupsyon ng araw pa. Abay, nadiscover niya ang sinasabi ng kampo ni Lacson. Ang nakuha niya at nagbigay sa kanila ng record o nakuha niya ang record sa DPWH doon sa record ni dating Undersecretary Cabral ay galing daw sa isang abogado. Akalain ba ninyo na merong di umano insertion si dating Secretary Manny Bunuan, yung unang-unang Secretary ng DPWH under Marcos administration? 30.5 billion umano ang kanyang insertion. Magkano ang 10% niyan? Di ba? Magkano ang 10% ng 30.5 billion? Kung gano'n ang kinuha at kukunin. Ito pa yung isang matindi. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, retired Justice, Chief Justice ng Supreme Court, na sinabi niya, sabi ng Malacanang nag-resign for delikadesa, pero sabi niya hindi ako nag-resign for delikadesa, ako ay inutusang umalis, kaya umalis siya. Baka kaya pinaalis siya ng Pangulo dahil nakita yung 8.8 billion 8 billion pesos di umano ang insertion ng Office of the Executive Secretary under Bersamin, ayon dito sa expose pinahayag ni Senator Ping Lacson. At marami pang iba. So, yung desisyon ng Malacanang o ng Pangulo na hindi nahintay mag-resign si Bersamin, pinaalis na. Sinabi, di ba sabi ni Bersamin, hindi ako nag-resign. May tumawag daw sa kanya na malapit sa kanya at malapit sa Pangulo at sinabing umalis siya. Kaya siya umalis. So, posible sa aking pong opinion, interpretation, posibleng kaya siya ay pinaalis ng Pangulo ay dahil dyan sa isyong yan. Kung inyong magugunita, marami na akong topic tungkol dito at sinabi ko na from day one, alam ni Pangulo, kilala ng Pangulo kung sino-sino mga personalidad sa Executive Department under ng Office of the President, sa Kongreso at Senado, kontraktor ang sangkot sa korupsyon ito, lalo na itong 2025 budget. Pero hindi lang naman ito. Nang nakaraang mga taon, nagsimula pa yan ng Duterte administration base sa sinabi ng kontraktor na si Vizcaya. 2016, nag-umpisa sila. Inamin ni dating Pangulong Duterte na matindi talaga ang korupsyon at ghost project sa DPWH noong panahon yon, pero hindi naman siya nagpa-imbestiga. Wala siyang pinakulong kahit isa na involved sa sinasabing korupsyon. Dahil dyan, pagdating ng July State of the Nation Address ng 28, inamin na ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ibig sabihin nun,
hindi lang pala mga congressman at senador ang kanyang pinaringganon. Hindi lang mga kontraktor. Hindi lang kung sino-sino. Pati pala mga membro ng gabinete. Ikasamang sinabihan ng Pangulong, mahiya kayo. Kasi dito sa record ng Cabral Files, 30.5 billion umano ang kay Bunuan, 8 billion umano ang kay dating Executive Secretary. Abay, matitindi po yan, Cabinet Secretary yan. Little President ang Executive Secretary, Public Works and Highway Secretary Bunuan, Cabinet position. At alam ba nyo, marami pa. Hindi po lumalabas lahat. Dahan-dahang inilalabas. Kaya nga po, ang aking paniniwala, dapat mag-resume. Huwag tapusin ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa scam na ito. Dahil mukhang palala ng palala ang sitwasyon. Dumadami ang mga sasabit, sumasabit at dapat panagutin. Ano naman kung totoo yan? Anong pakialam ng Office of the Executive Secretary maglagay ng insertion ay wala naman siyang distrito? Yun naman Public Works and Highway Secretary, kung totoong siya ay nagkaroon ng kanyang kalaking insertion, sobrang personal interest yan. Secretary ka na, ikaw na yung boss, tapos maglalagay ka ng insertion, natural lahat ng tao mo susunod. Kung magkano ang kukomisyonin dyan, kung paano. Ganyan silang kagarapal. Alam mo yung insertion, port barrel, PIDAP, bawal yan. Yung binago insertion, ngayon allocable na ang pinag-uusapan. Alam ba ninyo na pwede lang yan gawin basta matino ang project ng mga district congressman, party list congressman, kasi sila ay kinatawan ng tao. House of the people ang Kongreso. So kailangan nilang mag-develop sa kanilang mga area of responsibility. Ang mga senador, dahil nationwide, walang distrito, hindi natin identify ang kailang project. Kung ginamit ng tama, alang problema. Ay kaso sablay, ghost project, substandard. So, hindi lang pala congressman, hindi lang pala senador, pati taga-executive department, base dito sa dokumentong ito, na hirap na ipagtanggol ng executive department kung paano idepensa dahil nabulgara na. May mga personal interest. Kasi simple lang yan, common sense. Bakit ka papayag na magkaroon ng insertion ng opisina mo? Kung alam mo yan, anong interest mo dyan? Kung hindi mo alam yan, bakit hindi mo inalam? Ni-review ng Malacanang ang budget bago ang pagpirma. Kung yung mga gunita, itong budget 2025, muntik na nabitin ito ng 2024. Kasi Pasko na, magbabagong taon na, nagre-review pa ang Malacanang. So, dumaan sa review. At posibleng sa review niyan, maraming nakaligtaan. Kung yung mga gunita doon sa review ng Pangulo bago pinirmahan ang batas na ito, 200 more or less billion ang kanyang binito. Dahil nga nagduda na siya bakit ang nagdami nitong mga singit-singit. Pero marami pa rin nakalusot. Dahil gipit na sa panahon, hindi pwedeng hindi pipirmahan dahil hindi pwedeng walang budget tayo pagpasok ng January ng taong ito. So, hindi pa tapos. Pinaninindigan ko ang nauna kong sinabi. Halos nagsisimula pa lang ang investigasyon. Marami pang sasabit, dapat isabit, dapat panagutin. Under the law. Sobra kayo.